saan makarating ang talampakan ko. Laging hanap-hanap ang mga pilapil mo. Kahit saan makarating ang aking paningin, ang inaaninaw ko'y lunti mong tanawin. Saan man mapadpad ang talampakan ko, tahanan ay ikaw, ubando. Kapag ako'y nalulumbay at pagod ang aking utak, sa mga punong bakawan mo diway maakyat. Kapag ako'y natutulig Sa ingay ng lungsod, ang diwa ko'y namamangka sa iyong ilog. Saan man mapadpad bangka ng buhay ko, punduhan ay ikaw, ubando. Santa Clara, Pilipino, anak po kami, bigyan mo. Pagdating ko po sa ubando, ipagsasayaw ng pandango. Abaruray,
upang makiisa sa sama-sama ng panalangin sa kapakanan ng ating bayan ng lahat ng umupo na matagalito sa Panginoon. Lalo pa ang mga direktong maapektuhan ng ambag pagdalalay sa nilalatin sa bahagi ng ating bayan. Kaya marahil mahalaga sama-sama tayo tumawag sa Panginoon. Sabi nga sa banal na sulat ng 2 at 3, higit pa, natitipon sa aking pangalan sa aking Panginoon, nandun ako sa Panginoon. Kaya sa pagkakataon ito, sa ating sama-sama ng pananalang, niniwala ako ay didigin ang ating Ama sa pagkakasama natin ng Panginoon Jesus at bukod sa Kanya ang ating mahalang buhay. Kasama pa rin ang dalawang kakasing, si San Pascual Mayor at si San Maglaro. Sa ngayon, mga kapatid, ay araw ng mga pari, listahan ng mga pari. At listahan ngayon sa buwan ng Gaday. Patron ng lahat ng mga pari, lalo na ng Pura Paro. Siya ay tinigilan patron ng lahat ng mga pari. Sama nila ay sa ating pananalang lahat ng mga parihan. Hindi lang dito sa atin, kundi sa buong diocese, sa buong sa buong
Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Dalhin mo ang tungkol ni Aaron. Isama mo si Aaron ang buong bayan sa harap ng malaking bato. Pagdating doon, magsalita ka sa bato at lalabas ng tubig para sa bayan at sa kanilang tawag." Sinabi niya, "Makinig kayo, mga pamakunagsi. Ibig ba ninyong magpapakalami ng tubig sa bato ito?" Pagkasabi noon, makalawang pinalo ni Moises ang bato sa pamamagitan ng tungkol. Bumukan ang masaganang tubig at ito ang buwan ng Meriba, ang lugar ng pagtipagsik ng Israel, dapat sa Panginoon. Ipinakita niya dito ang kanyang kapanalan. Ang salita ng Diyos. Sa pagkukunan, Panginoon ay inyong tingin, huwag niyo siya sa lumahin. Panginoon ay inyong tingin, huwag niyo siya sa lumahin. Tayo ay umapit sa ating Panginoon, siya ay pamitan. Ating pakulihan ang patutubihan nating kalakasan. Tayo ay umapit sa kanyang harapan na magpasalamat. Siya ay purihin ng mga awitin, may tuwa at galak. Ay ating pakinggan. Iyan yung puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Amerika sa ilang ng masa. Ako ay pinuksot, doon ay sinubo ng inyong magulang. Bagaman nakita ang aking ginawa, silang naminawa. Panginoon ay inyong tingin, huwag niyo siya sa lumahin. Tumayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahon iyon, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila, "Sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo, sino ako?" Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapaalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, hindi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan, at hindi mapapananalig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay pinahihintulot sa langit." At mahigpit niyang kinatubilinan ng kanyang mga alagad na huwag sasabihin na siya ang Kristo. Mula noon ay pinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad, dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga
saserdote at ng mga eskriba. At kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Nayang siya ni Pedro sa isang lagi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag namang itulad ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Ilayo ka, Satanas, at lang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, hindi sa tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa Father Abel, ang Parish Bispo ng Bando, si Father Magins, ang kanyang katuwang na urang paroko, at si Father Jerry, ang ating pong dating katuwang na urang paroko din po sa ating po sa Bando. At marami po mga gusto nyo sumama po sa ating mga bari at nagpasabi na rin po sila na hindi na po lang makakaabot po sila, nakakaabot po sila. At yung naman po, nagpapasalamat po kami sa mga pari nito at sa lahat ng mga pari sumusuporta po sa ating laban po sa landfill. Ito po, pagpapasalamat po namin ito para sa lahat ng mga pari ay kalakit po ng nais po namin panalangin mula po sa inyo. Sana po, lagi po kami ipagdarasan bilang mga pari. Katulad po natin naging po minsan sa pangulungan, ngayon po araw na ito, ipinagdarasan po natin ang lahat ng mga pari, yung mga dayosisan ng pari, na kung saan po sa pagmamarangalan sa isang dakilang santo, si San Juan Maria Vianney, pinagdarasan po natin ang patron. Papagdasal po tayo sa patron ng lahat ng mga unang paroko. At ito po kasi kailangan po ng bawat sa amin. Kailangan po namin ng inyong mga panalangin. Dahil po, narinig po kami, hindi po para sa aming sarili, kundi po para rin po sa inyo na nagdarasal po sa amin. Ngayon po sa mabuting balita, napakaganda po ng kahayag po na ito. Dapat po ito na po saan ang binigay po istorya po yung istorya ni Simon Pedro na kung saan siya po yung namulong sa kanyang mga kapwa apostoles. At ngayon naman po, doon sa pamumuno po niya, nakapagsabihan po siya ng ating Panginoon. Sabi po ng ating Panginoon sa Kristo sa kay Pedro, ang iniisip po ay para sa tao, hindi para sa Diyos. Yun po kasi paalala po sa amin. Dapat ang iisipin po namin, hindi para naman sa tao, hindi para sa Diyos. Higit sa lahat, bago po yung para sa tao, para sa Diyos. At pagkatapos po, para sa tao, ang tao din nalaman para sa aming sarili. Napakita po natin po sa lahat ng mga nakauunawa. Kaya nangangailangan po kami ng inyong mga panalangin. Para po sa aming katatatag, para po sa katatabuhin po ng aming po mga sinasabuhay na pangantayan na nagmula rin po sa abili ng ating Panginoon. Isa na nga po rin po ito pong landfill na ito, ipaglaban po namin sa landfill. Muna po sa lahat, narinig po kami, hindi naman po para po sa mga tao. Kung sino po yung lagi namin iniisip, para po sa tao, lagi po namin iniisip. Muna sa lahat, ay pananagunan po kami sa aming pinagbibimuran kung po sa nasa taas. Kung kami po ay mananahimik lamang, kung pababayaan lamang po namin na magkaroon ng landfill. Pag hindi na landfill, wala namang hindi lang naman ang pagreklamo. Kung pagbigyan naman yan dahil amigo pagkakaroon ng anak buhay sa Salabaw, natin sa 10,000 anak buwan, pabayaan na nga lang natin para wag mong magalit sa ating yung mga pamunuan ng ating bayan o kaya pamunuan ng ating probinsya. Pabayaan na nga lang natin sila. Pero iniisip ko namin, hindi po kami narito para sa ating sarili. Hindi naman po kami narito para po sa mga tao. Kundi narito po kami dahil isip ko namin ay ang sa sarili ng Panginoong Diyos sa amin,
gagawin natin dito sa lupa. Isang pagkakabuti ng ating bayan. Alam po natin, kung mali ang kanilang desisyon, hindi po tayo ang magbibigay ng parusa sa kanila, nananagot po sila sa ating Panginoong Diyos. At hindi naman po, hindi po ang iniisip namin mga bali, kung mali po ang aming pagpilit sa inyo, kaya pagtuturo sa inyo, o kaya po yung magsasabi sa inyo ng mga bagay dito, alam po namin, mananagot din po kami sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya din po kami, iisip po namin na ito para sa Diyos, hindi lamang na para sa tao. Hindi pa man po, hindi po namin maiwawala sa aming sarili na matapos po natin sundin ang kagustuhan ng Panginoong Diyos, kayo po ang aming iniisip. Kayo po ang aming po pinitingnan. Kanayan po, kayo po ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob. Minsan nga po ay binibiro po ako ng aking nanay. Di ba po kilala ang nanay? Binibiro po ako ng nanay ko. Sabi ng nanay ko ay tanggapin mo na lang kung mayroong ibigay sa'yo, lagay na lang sa bank account mo. Tapos po, habang kinukwento ko, binibiro po niya ako gano'n. Hinenchen po yung minirman po yung loan mo na ng bill. Sila po nun, hindi na po niya ako binibiro ng gayon. Nakita po kasi niya, kung gaano marami po yung mga tao, naawang isang firma po yun, mga tao na nagsasabi po, lahat sila buwan sa landfill. Kaya po, nakikita po kami. Patuloy pa rin po namin sinasabi sa inyo, mali na magkaroon ng sanitary landfill at kung ito man po yung pinakamagandang pamamaraan sa pagkakataon ito, alam po namin, hindi yung sa Nambao, hindi isang palaisdaan, hindi isang lugar na palapit sa Manila Bay at Ido at mga palaisdaan ang tamang lugar. Ay dito po kami, dahil po iisip po namin ang mga tao na magpipisala sa ganitong pagpipilit na magkaroon ng landfill. Gagawin po namin sa lahat po ng ito, pakikita po natin makakapagpuhan, di naman po tayo yung makakaamoy ito, baka ng basura, hindi pati po yung ating mga anak. Conclusion na makikibigay po nito tungkol po sa ating kapaligiran, yun yung pagkasira ng ating kalikasan. Kaya kung alam mo kami sa Diyos, ang ikalawa, alam mo namin, mananagot po kami sa inyo at sa inyong mga anak sa mga susunod na saling lahi pag kami po'y nagtahimik na naman sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. At hindi naman po kasi ang ayos namin sa tingin para po sa lahat ng narito. Sa lahat ng narito po ngayon, dalawa po yung aming kong tingnan. Una po, ang ating Panginoong Diyos. Mananagot po tayo sa Panginoong Diyos sa anumang pong desisyon na ginagawa natin sa buhay na ito o sa oras na ito. Sa alam-alam po natin ng Diyos, tingnan po natin kung paano tayo mamamatay, aalis po tayo sa daigdig na ito. At pag alis po natin sa daigdig na ito, hahanapin tayo sa kanyang dakilang hukuman. Ano po ang masasabi natin sa kanya? Tumahimik na lamang tayo para magkaroon ng pagkakaisa. Tumahimik na lamang tayo para wala ng kawayan. Tumahimik na lang tayo at pinabayaan natin ang pinigyan natin ng chance sa iba para sa kanilang iniisip. Alam po natin, dahil po natin sa ating Panginoong Diyos. At dalawa, tingnan din po natin ang ating kapwa. Tingnan po natin ang mga katabi natin. Ngayon po, tingnan po ninyo yung mga nagsisimba ngayon dito. Ito ba yung magiging sasabihin po natin, paaliwala lamang sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At dito po sa kinabukasan ng ating mga anak. Alam po natin, bawat masasabi, magiging inspirasyon para po sa ikatataguyod ng mabuhay din na iaalay natin sa ating Panginoon. At ang limutin po, tingnan po natin yung mga susunod na panahon, yung mga susunod po natin mga generasyon. Isipin po natin sila. Dahil una po, makasisira ito ng kalikasan, makasisira ito ng ating kinabukasan. At kung ito po'y makasisira ng ating kinabukasan, alam po natin ang pag-agalin, ating
din po ninyo ipangalan itong pagkikain po ito dapat sa ubat o salita ni David. Ngayon po, mapasok na po tayo sa panibagong hakbang laban po sa pagpatayo ng salita ni David. Doon po sa mga nakakasubaybay, alam po ninyo na lagi po kinakausap po na po natin. Kinakausap natin yung sila governor, kinakausap po natin si mayor, kinakausap po natin yung mga kapitan, kinakausap po natin kahit yung mga konsihan, mga kagawad, alam mo yung kinakausap po natin. Hindi po yung puro sa akin bilang mga Kristiyano, kakausapin po na po natin sila. Ay, hirap po talaga yung umiisipin. Una po yung ibababago po namin ang aming sarili. Opo, pag-usap sa kanila, pero hindi naman po ako. Pati po yung mga kasama ko, mga pastor, agawin po sa ginawaman, mga ministro, yung panigan agibay, marami po kami nakikipag-usap. Gumagawa po kami ng audience ng schedule para po makapag-usap at kapag-iwanan po sa kanila itong mga bagay na ito. Pero po sa kasawilang pala, hindi po sila umayan sa aming isang pakikipag-usap. Ngayon po'y sa pangalawang hakbang, katulad po ng ating mga sinabi sa atin ng ating Panginoon Jesucristo, hindi naman po isang pakikipag-usap. Magdadalawa po tayo ngayon ng mga kasama natin. Kung sa pagkakataon ito, sama-sama po tayo. Magkakasama po tayo para po sabihin sa kanila, tutulog po tayo sa salita ni David. Marami po mga hakbang na susunod. Pero nga po ako narinig na kwento na wala natin pag-asa yung salita ni David. Ito naman po yan. Nagkapirmahan na, nagkaroon na ng mga kasunduan, mga bagay na ito ay nagtsabi na doon sa taas. Hindi ko po pag-asa. Nakalaki po po. At ngayon nga po mas madating ang ito. Lalagpasan natin yung mas mahirap yung pagpapaliwanag sa kanila. Po, as patuloy po ito. Hindi po sa pagkakataon po ito, nagamit na po tayo ng pagsasama-sama pakikipag-usap sa Kanya. Hindi pa naman po tayo aabot sa punto na ituturing sila bilang mga higpit. Alam niyo po yun, ihawag po yung mga sabi ng ating Panginoon. Pag sila ay nakausap nila, nadala nila sila sa simbahan, at di pa rin sila nakukumbisi, ituring niyo sila bilang mga higpit. Nagpumilan ko yung panahon na yun, kung ang pagtuloy sa mga tao bilang mga higpit. Yan, hindi pa po tayo nakakabot doon. Nandito pa naman po tayo, maaraw kumbisihin pa rin po sila. Sa pagkakataon po ito, sama-sama na po tayo. Nandito po tayo sa pag-rally po natin. Nandito po tayo sa ating prayer vigil. Nandito po tayo sa procession po natin. Nag-iaalay po natin para maipaaya na tayo po ilaban sa David. Sana na po, tulong-tulong po tayo. Pangalan po natin. Pagkatalan po yung bilang natin, sana po mas umami po ang lumalaban dito sa salita ni David. Isipin mo natin yung dalawang bagay na yun. Para sa Diyos, para sa tao. Ipunod na lang mo natin. Hindi mo po natin isipin yung para sa tao. Isipin na po natin yung tao na unahan. Para sa Diyos. Na nagluto tayo sa katapan ng ating Panginoon. Lahat tayo sa aming bayan. Lahat ng pagtuho, lahat ng pagpuli at kadakilaan ng sa Diyos sapagkat sa loob ng Kristo, kanyang pinag-ibay ang bago at hanggang sa kanyang sambayanan. Patuloy ang pagbubuhay sa sakramento sa pananalangin. Ating taas ang ating mga tinig sa pananalangin. Sasagot po. Paspasan, kaawaan mo ang aming bayan, Panginoon. Paspasan, kaawaan mo ang aming bayan, Panginoon. Panginoon, kabayan mo po ang isipan at kalooban ng iyong sambayanan, lalo na ang mga naglilingkod sa aming pamamahala.
na sa paggamit ng kalikasan, sila ay may katungkulan sa mga namamayan, sa dami na nasyon, at sa buong sangkatauhan na nalangin tayo. Upang igalan ang mga pinuno ng aming bayan at lalawigan ang katubigan ng barangay sa Nagpao na pinagmulan ng imahe ng mahal na Pieden ng sa Nagpao at huwag itong hayaan na maging masurahan manalangin tayo sa Panginoon. Ama, kapangyarihan, ituro sa amin ang iyong tugtog, itinuro sa amin ang iyong tugtog na anak, na ang tunay na pagpupuno ay nasa pagtilingkod. Maging handa nawa kaming maglingkod ng tapat sa aming kapwa at handang mag-alay ng sarili o magsakripisyo. Inilig namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Umupo ang lahat. Dumudulog kami sa iyong panglakilan upang ang kapangyarihan mong pinahayag sa paghahain ng mga alay para nananahin ang mga banal tulad ng sa naman panayagdagay at kayo din ang aming pagsamo para sa aming kahilingan sa kapakanan ng aming sambayanan dito sa bayan ng mundo. Magpigilan sa barangay ito ay matulog sa amin ng pagkikinabang sa kaloob ng kaligtasan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Taas ang Diyos sa buong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Tunay na marapat ay kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Siya ang talagang nakita at lagi mong pinalulugod. Napalit na kahahain para sa sinuko, itong pag-aalay at lagi mong pinulugod. Ang pinag-iiwan sa kanyang hulay, pag-ahain niya para sa lahat, upang alalahanin namin pagsaluhan. Ang laman niya ay kanihain upang lahat ay buhay. Ang dugo niya ay tumahan, ang lahat ay mapatawad. Kaya nagsa ang mga anghel na nagsasaawin ng pagpuli sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyo at lahat.
Gayon din naman matapos sa mga bulan. Gawagan niya ang alis, hindi kanyang pinasalamatan. Iniyawag niya ang alis, kanyang mga alagaan at sinabi. Tanggapin ng lalawag, huminto ang alis ng aming dugo, ang bakot ko ng hanggang tipan. Ang aming dugo ay ubuhos para sa ikapal sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pagkalaala sa akin. Sinasabi namin ang aming pagsasama-sama sa katawan ng Buwan ng Kristo ay mabubuot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Abang namin mo. Awarin namin mo ang iyong simbang lalaki sa pagmumeging, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Benedicto na aming Papa, Diyos ay namin Kristo at ng kanyang kapagkan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na imulay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay. Kaya hindi na lahat ng mga pamana. Tawad mo sila patuloy sa iyong kaliwanagan. Tawad mo pagkakapagin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na Madre Maria, Ina ng Diyos, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal, kay isa dawan Maria Vianney, na nabuhay dito sa daigdig na nagdugon sa iyo. May pagdiwagawa namin ang pagpupuri sa hinarangan mo sa pagpamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng panangalan ng puri ay sa Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Kapayapaan sa inyo, peace be with you.
Manalangin mapagmahal, gawin mong kami nagsipakinaban ay lubos na makasunod kay San Juan Maria Vianney sa pagkakliran, sa katapatan sa iyo, at pagmamalasakit sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo para sa walang hanggan. Anin po ng posisyon ay mauna ang seryales. Susunod po ang ating Birhen ng Salambaw. Kasunod po ang mana ng palataya. Ito po ay lalago sa San Pascual at babalik sa simbahan para sa ikatlong lugto ang lugto ng ating pagdiriwang ang sama-samang prayer vigil. Maraming pong salamat. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayong lahat at mapagkalingang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sa
Kahit saan makarating ang talampakan ko, laging hanap-hanap ang mga pilapil mo. Kahit saan makarating ang aking paningin, ang inaaninaw ko'y lunti mong tanawin. Saan man mapadpad ang talampakan ko, tahanan ay ikaw. Ubando, ubando. Kapag ako'y nalulumbay at pagod ang aking utak sa mga punong bakawan mo, diway maakyat. Kapag ako'y natutulig Sa ingay ng lungsod, ang diwa ko'y namamangka sa iyong ilog. Saan man mapadpad bangka ng buhay ko, punduhan ay ikaw. Ubando, ubando. Santa Clara, Pilipino, anak ko kami, bigyan mo. Pagdating ko po sa ubando, ipagsasayaw ng pandango. Abaruray, abarindi, ang pangako'y tutuparin. Abaruray, abarindi, ang pangako'y tutuparin. ngayoy saan mamimingwit, saan mangingisda, Saan ngayon manlalambat ng mga gunita? Ilog mo'y nilunod ng lason at baha. Ngayoy saan dadaong itong aking bangka? Ubando, 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 ubando. Santa Clarang Pinong-Pino, ang dalangin ko ay dinggin mo. Pagpalain mo ang ubando, pagpalain mo ang bayan ko. Saan man mapadpad ang talampakan ko, tahanan ay ikaw. Ubando, saan man mapadpad bangka ng buhay ko, punduhan
Kahit saan makarating ang talampakan ko, laging hanap-hanap ang mga pilapil mo. Kahit saan makarating ang aking paningin, ang inaaninaw ko'y lunti mong tanawin. Saan man mapadpad ang talampakan ko, tahanan ay ikaw, ubando. Kapag ako'y nalulumbay at pagod ang aking utak sa mga punong bakawan mo, diway maakyat. Kapag ako'y natutulig Sa ingay ng lungsod, ang diwa ko'y namamangka sa iyong ilog. Saan man mapadpad bangka ng buhay ko, punduhan ay ikaw, ubando. Santa Clara, Pilipino, anak po kami, bigyan mo. Pagdating ko po sa ubando, ipagsasayaw ng pandango. Abaluray, abarindi, ang pangako'y tutuparin. Abaluray, abarindi, ang pangako'y tutuparin. ngayoy saan mamimingwit, saan mangingisda, Saan ngayon manlalambat ng mga gunita? Ilog mo'y nilunod ng lason at baha. Ngayoy saan dadaong itong aking bangka? Ubando, 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 ubando. Santa Clarang pinong-pino, ang dalangin ko ay dinggin mo. Pagpalain mo ang ubando, pagpalain mo ang bayan ko. Saan man mapadpad ang talampakan ko, tahanan ay ikaw, ubando. Saan man mapadpad bangka ng buhay ko, punduhan
Kahit saan makarating ang talampakan ko, laging hanap-hanap ang mga pilapil mo. Kahit saan makarating ang aking paningin, ang inaaninaw ko'y lunti mong tanawin. Saan man mapadpad ang talampakan ko, tahanan ay ikaw, ubando. Kapag ako'y nalulumbay at pagod ang aking utak sa mga punong bakawan mo, diway maakyat. Kapag ako'y natutulig Sa ingay ng lungsod, ang diwa ko'y namamangka sa iyong ilog. Saan man mapadpad bangka ng buhay ko, punduhan ay ikaw, ubando. Santa Clara, Pilipino, anak ko kami, bigyan mo. Pagdating ko po sa ubando, ipagsasayaw ng pandango. Abaruray, abarindi, ang pangako'y tutuparin. Abaruray, abarindi, ang pangako'y tutuparin. ngayoy saan mamimingwit, saan mangingisda, Saan ngayon manlalambat ng mga gunita? Ilog mo'y nilunod ng lason at baha. Ngayoy saan dadaong itong aking bangka? Ubando, 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 ubando. Santa Clarang pinong-pino, ang dalangin ko ay dinggin mo. Pagpalain mo ang ubando, pagpalain mo ang bayan ko. Saan man